Kasi kung gayon po, yung sinasabi ng Panginoon natin na maliban na kanin niyo ang aking laman at inumin ang aking dugo, ay hindi kayo makakapasok sa karyan. Basahin nun natin kung ano kahulugan. So, sa 8 ng Juan. Sinabi nga sa kanila ni Jesus, katotohanan sinasabi ko sa inyo, maliban ang inyong kanin ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, ay wala kayong buhay sa inyong sarili. Sabi niya yun, ano? Maliban ang kainin nyo at inumin nyo ang kanyang dugo, wala kayong buhay sa inyong sarili. Ano ngayon na nangyari? Reaksyon ng mga ibang alagad nung marinig yun. Dahil dito'y marami sa kanyang mga alagad ay nagsitalikod at hindi na nagsisama sa kanya. Bakit? Ba't sila tumalikod? Anong sabi nila doon sa sinabi niya? Marami nga sa kanyang mga alagad nang kanilang marinig ito ay nangagsabi, matigas ang pananalitang ito. Sino ang makaririnig noon? Matigas ito. Akala nila kasi kakainin nila yung laman ni Kristo. Paano kayo? Matigas ito. Sino ang makakarinig nyo? Anong ginawa ng sinabi ni Kristo? Datapwat pagkaalam ni Jesus sa kanyang sarili na nagbulong-bulungan ang kanyang mga alagad tungkol dito. Sa kanila'y sinabi, ito bagay nakapagpapatisod sa inyo? Oh. Ano nga, kung makita ninyong umaakyat ang anak ng tao sa kinaroroonan niya ng una, ang espiritu nga ang bumubuhay, sa laman ay walang anumang pinakikinabang. Ang mga salitang sinalita ko sa inyo ay pawang espiritu at pawang buhay. Hindi nga naintindihan ng mga alagad. Akala kakain sila ng ganun eh. Hindi sino ikaw makakagawa niyan. Kakain ng kanyang laman at dugo. Matigas kaya. Tumalikod yung iba. Sabi naman ni Kristo, nung malaman niyang ganun, ito ba nakakapagpatisod sa inyo? Ang espiritu, ang wika, ang bumubuhay. Sa laman, walang pinakikinabang. Ang mga salitang sinalita ko, tawang espiritu at buhay. Therefore, hindi mo dapat interpret yun na literal. Dahil pagkakainin mo talaga si Kristo, lalabas, parang kang cannibal mo. Hindi mo lalamunin mo si Kristo, inumin mo pa dugo. Hindi nga literal po yun.